is another topic again. So, ang ganda ng pagkakakwento ni Kuya, pagkaka-explain niya, nakakatawa. Panoorin natin to. Baka baliktad ka kasi putang ina. Nai-excite ka sa kahirapan. Tapos ang tinatalikuran mo, ang tinatakwil mo, yung pagyaman. Like, hindi naman niya madadala ang kayamanan sa langit. Hindi masama nga yung kumita ng malaki. Simpleng buhay lang nga yan. Okay na. Yung kasi ata yung tinatangkilik mo eh. Tapos pagdating sa kahirapan, nai-excite ka pa. Dapat magalit ka sa sarili mo. Mainis ka na. Ikasuka mo. Huwag mong tanggapin na putangin hanggang dyan ka na lang. Ikasuka mo. Natutuwa ka bang pagkagising mo sa umaga? Woo! Thank you God! Wala na naman kaming pera! Woo! Salamat! Woo! Nakakatuwa to. Wala na naman kaming pera. Tangin na, dapat hindi ganun. Baka mamaya pag nakikita mo yung, pag magko-commute ka na, nakikita mo na yung tricycle, baliw na baliw ka na, excited ka na, di ba? Malayo pala. Grabe, tricycle ba yun? Parang tricycle yun ah. Tricycle na, woohoo! Grabe, tricycle! Tapos nung nakasakay ka na, woo! Grabe ang hangin! Power! Sarap ng buhay, tricycle! Dapat di ganun. Kapag ikasuka mo. Ayaw mo na ng kinalalagyan mo ngayon. Kasi kapag hindi ka kumikita na maganda, mabaho, madumi, masikip, di ba? Pangako mo sarili mo na ikaw na yung puputol at sumpa ng kahirapan sa pamilya mo. Ikaw na yung mag-aangat. Kasi kapag angat ka, malinis, maluwag, maraming pagpipilian, masarap ang buhay. Trabahuhin mo. Hindi ganun ko i-explain. Kasi mostly na nararanasan natin tong mga to sa ibang mahirap, pero mostly sa Christians. Yung palasimba na sinasabi nila, hindi mo naman madadala yan sa hukay ng buhay mo. Ganito, ganyan. Kasi madami kong senaryo i-explain to. Kung anong nasa sa loobin na nakikita ko sa mga tao. Isa dun is insecurities. Yan na naman yan eh. Nagyayabang. Porket to gumanda ang buhay, hindi mo naman madadala yan sa buhay. Hindi niya mismo sinabi yun, pero sa loob niya. Sabi sa Biblia, hindi mo naman madadala sa hukayan. Hindi nga nila ma-explain kung bakit hindi madadala. Paano mo naman marirecute yung mga gusto mong i-recute kung hindi mo mismo ma-explain? Oo, automatic, maintindihan mo dun na common sense. Hindi mo talaga madadala yung kayamanan sa langit or pag namatay ka na. Pero, common sense din. Kailangan natin yan para mabuhay dito sa mundo. Ikaw nga mismo na nagsasabi hindi maganda yung buhay na pinoproblema mo kung saan ka kukuha ng pang-araw-araw mo. Kaysa naman nakikinig ka sa iba na baka may nagsabi sa'yo na, kung may nakikita kayong iba-iba yung paraan ng pagkuha ng pera yung taong yun, sabihin natin madiskarte yung taong yun. Nilalagyan kasi natin ng meaning agad. Paano kung yung taong yun ang gusto lang niya kumita, hindi magyabang? Tayong mismo na nakakakita kasi nagbibigay ng meaning agad. Tanungin mo kaya kung anong dahilan niya, kung bakit ginagawa niya yung na yun. Yung ang dami-dami niyang paraan para kumita ng pera. Automatic alam ko ang sagot doon is ang hirap ng buhay ang mamahal ng ganito ang bills, ganito ang ganyan. Tapos ganito kami sa bahay. Tapos meron pa kaming appliances na ganito, ganyan, kaya malaki ang bills namin sa kuryente. Kailangan ko talagang maghanap ng more na pagkakita ng pera. Magtanong muna kasi kaysa yung magbigay tayo ng sa speculation or haka-haka na ganun na ang ginagawa ng taong yun, yung magyabang. Paano kung hindi? Di tayo pang may kasalanan. Nilugmok natin yung sarili natin sa kasalanan at kahirapan pa. Paano naman, lagi ko namang sinasabi na talagang lalo kang malulugmok sa kahirapan pag ang salubin mo kung paano kung magsalita at mag-isip ay ganun. So, be open-minded na sinasabi nila. More open-minded. Na lahat ng bagay, kung gusto ng taong yun na yumaman, hayaan mo siya. Huwag mong isama sa gusto mong mangyari na. Kung ganyan ang buhay mo, ganyan din ang buhay ng taong yun.
Pero pag nakikita mong taong yun na kinukuha niya sa masamang paraan, pagdideal ng drug, pagkaganito, wala kang sinasabi, kundi nananahimik ka lang. Yun tayo mga tao. Yung kinukuha mo yung pera sa tamang, yun yung hinanap kong word, sa tamang paraan. Pero yun pa ang sinisira natin, kinagaslight natin, smear campaign. Pero yung gumagawa ng masama na kinukuha niya yung pera sa magandang paraan, ay sa masamang nabaliktad, sa masamang paraan, yun pang nananahimik tayo. Nadami akong kilala na ganyan. Yung ang dali-dali nilang nakuha yung pera nila tapos nakapagpatayo agad ng ganito ganyan. Kasinungalingan na sinasabi nila. Yun yung part na kasinungalingan. Kinuha nila sa kasinungalingan. Maling paraan. Kung hindi natin naintindihan yung kasinungalingan na yan. Kasinungalingan din yung ginagawa din natin na hindi natin madadala yan sa tapos iba yung sa loob natin. Nagyayabang na naman yan, kaya ganyan. Parang yung ganito, kung hindi ka marunong mag-express ng feeling mo, i-accept mo na hindi mo kaya. At kaya ng iba. At nakikita mo. Baka malay mo sa kaka-accept mo ng hindi mo kayang gawin or kinakainisin mo sa isang tao. Or yung umaapak sa pride and ego mo, magiging isa ka din sa kanila na kayang mag-express ng feelings nila at gumawa ng ganito sa social media at mag-share. Kahit walang mukha, kahit yung post na. Kasi hindi lahat dahil sa low self-esteem lang din Yung iniisip nila yung shame. Hindi ka ba nag-shame sa iniisip at sinasabi mo sa iba na kasinungalingan na ganito, ganyan? Na sinisira mo pa ang kapwa mo sa mga kasama mo? Nabubuhay na tayo sa kasinungalingan. Kasi na lagi nating naririnig kahit sa church or simbahan. Lahat naman tayo naghihirap. Huwag nating kalimutan yun, hindi lang ikaw. Lahat tayo may problema, hindi lang ikaw. Yung iba, marunong lang mag-balance ng emotional problems nila. Hindi mo lang nakikita na hindi katulad mo na hindi kaya. Yung talagang pati sa expression ng mukha is makikita na nahihirapan ka sa problema. Yung iba, may pinaghuhugutan lang. Malay mo, yung pinaghuhugutan niya ng lakas na yan is yung pamilya niya mismo, kaya kinakaya niya, yung sarili niya, ang Diyos. Kung sabi mong maka-Diyos ka. Bakit ganyan ka? Kasi mostly talaga ang matatamaan is yung pala simba, yung Christians na sasabi nila, yung different kinds of religions, yung Buddhism, yung Muslim. Kasi sila mismo ang nagsisimba, yung different kinds of religion. Pero sila pa mismo. Hindi lang Christian ang sinasabi ko dito. Different kinds of religion. Kasi ang ganda ng teachings nila actually. Pero hindi ina-apply sa sarili. Yung gusto mong may nahihirapan na nakikita, sa harapan mo. Bago luluwag yung pakiramdam mo, iba na yun. Kasi nungalingan na yun. Hawak ka na ng evil energy. Ng demonyo na yan. Kasi yung demonyo na yan is made so feeling ko is wala talaga. Ang meron is evil energy. At andun na sa atin parang good energy. So, andyan ang good energy para i-control yung bad energy sa atin. Kasi sa una pa lang, kinain na yung apple Kinain na ni Adam and Eve. So, andun na yung sa ating katawan yung bad and good traits. Sinasabi nila. Gumawa na sila ng kasalanan Pero may dahilan din yun. Para makuha natin yung knowledge, intelligence, wisdom. So, I think, I think that's enough also na yung mga sinabi ko. Sana may natutunan kayo. And, stop natin na i-deny yung ganyan-ganito kasi inaiisip na natin I-accept na lang talaga natin na ganun, malay mo, bigla tayong
bigla tayong umangat. Dahil sa kare-reflect natin, ka-accept ng hindi maganda sa ating katawan. Biglang gumaan yung pakiramdam natin. Kasi tama din naman si Kuya. Bakit natin i-curse yung pagiging pagkakaroon ng pera, yun ang kailangan natin? I-accept mo lang. Kasi part na ng buhay natin yun. Unang-una pa, na-invento na yan. Kailangan talaga dito sa mundong to. I-accept mo lang. At alam mo naman ang bad in good. Hindi talaga sa pera, kundi sa tao. Nanggagaling ang kasalanan. Yung traits nila na pride in ego. Depende na lang kung gagamitin mo yung pride in ego sa kasamaan or kabutihan. Kasi hindi natin matatanggal yan. Pride in ego manggagaling yung mga kasalanan ng tao. Hindi pera. Tao ang nagpapaikot eh. Hindi yung pera ang nagpapaikot ng tao. Balik ta rin nga natin yung yung meaning. Tao talaga ang gumagawa ng kasalanan, hindi pera. Isaksak natin yan sa kukutin natin. Kasi paanong pera? Naglalakad ba si pera? Nag-iisip siya? Tao naman yung nagpapatakbo, di ba? So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, share sa my next videos.